Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Welcome po kayo sa channel ko. Sa video natin ngayon guys, pag-usapan po natin ang banat ni Yusek Claire Castro laban po kay VP Sara. Sinabi niya po, huwag kang maging anay sa lipunan. Tungkol po dito sa pagbatikos ni Vice President Sara Duterte Carpio sa programa ng government na na-achieve na po ang 20 pesos per kilo na rice. Pag-usapan po natin bakit binanata ni Yusek Claire Castro si VP Sara. Ano ba ang dahilan? So kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo yung video natin, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Alam po natin na may hindi magandang relasyon sa ngayon ang mga Duterte at mga Marcos dahil po dito sa pag-aresto at pagpakulong ng pamahalaan sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na naharap sa kasong Crimes Against Humanity. Sa ngayon guys, may na-reach na po ng pamahalaan sa pangunguna ng mahal nating Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos, ang realidad na posible pala magkaroon ng 20 pesos per kilo na rice na ibibenta ng National Food Authority or NFA. Ayon po sa ulat, ay mag-start po sila sa doon po sa may Cebu sa Visayas. However, binanatan po ito ni VP Sara ang programa ng government. So sabi nga sa ulat, sabi ni VP Sara, ang program daw ay budol at ang bigas na binibenta na 20 pesos ay para lang po sa pakain ng baboy, hindi po ito makain ng tao kasi mumurahin daw. Pero ang patutsada ni Yusek Attorney Claire Castro, kahit mura siya, hindi ibig sabihin hindi po makain ng tao. Actually, ang 20 pesos na rice na ibibenta ng NFA, pilot lang dito, doon po muna mag-start sa Cebu. Ang equivalent po nito, according kay Attorney Claire Castro, ay 33 pesos na bigas na commercial na binibenta sa merkado na maganda na rin. Sabi nga ni VP Sara na political drama lang po ito, hindi po ito masustain kasi malapit ang eleksyon. What do we expect with our VP Sara na galit kay Pangulong Bongbong Marcos? Siyempre babanatan niya ang mga programa, etc. Ikalawa po na reason, naharap ngayon si VP Sara sa kaso ng impeachment. Okay, na-impeach na po siya sa Congress, and then sa susunod ay sa Senado. Kung ma-impeach pa rin siya, most likely kung ma-found siya na guilty, makukulong siya or ma-terminate siya bilang pangalawang Pangulo ng Pilipinas. So sabi nga ni Yusek Attorney Claire Castro, a true leader gives support to his fellow Filipinos, not the one who enslaves himself to the crab mentality. If we want progress, we must not become termites, anay, in a society that is gradually decaying from within. Ayon pa sa ulat, sabi ni Attorney Castro, ang pag-criticize sa mga program ng pamahalaan, program ni Pangulong Bongbong Marcos, ay hindi maganda at hindi nakakatulong to find solution sa problema sa presyo ng bigas. Tama naman po. Ang ating bansa, according kay Attorney Castro, ay nangangailangan ng pagkakaisa within the government body.
Kasi ngayon may division ang VP at ang presidente, no? Wala na pong panahon para tayo po magsisihan. Kung may problema po ang program, dalhin po sa proper na venue ang pagreklamo. Okay? Huwag po nating hayaan ma-fail ang government at mawala ang trust ng tao. Ang totoong leader, patutsada ito ni banat ni Attorney Claire Castro kay VP Sara, hindi po sinisira ang pamahalaan, kundi tinutulungan po ito. So, yun lang po guys, no? So, kayo guys, no? Ano ba masasabi nyo? Tama ba na binabanata ni VP Sara ang mga programa ng pamahalaan or mali? So, sa akin, personally, hindi po maganda, no? Bilang pangalawang pangulo, kasi nagre-reflect din po ito sa iyong personality. So, yun lang po guys. Maraming salamat sa inyong panonood at suporta. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Mahal ko kayo guys. Nagpapasalamat po ako sa inyong walang sawang panonood at suporta. Nahaka po ang aking YouTube channel for 4 days. 2 days lang po. Na-recover natin. Praise God, no? Sana po tuloy-tuloy lang po ang pag-subscribe, panonood nyo at suporta. Kita-kita po tayo guys sa susunod na video. Mahalin natin ang Pilipinas. Mahalin natin ang kapwa natin, no? Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Paalam. Love you all.